Panoorin natin ito. Nagbigay na rin ng panig si Senador Panfilo Lacson kung bakit siya umalis ng bansa sa gitna ng pagkakadawit niya sa Dacer Corbito double murder case. Paliwanag ng senador, ayaw niyang isugal ang kanyang buhay sa kamay ng gobyerno. Nagbabandila si Linda Humilla. And the Senate and the powerful bicameral conference committee. May kasabihan sa batas na ang pagtakas ay palatandaan ng kasalanan. Pero hindi raw ito ang sitwasyon ni Senador Panfilo Lacson na umaming umalis ng bansa sa gitna ng pagdadawit sa kanya sa Dacer Corbito double murder. Bagamat inosente raw siya sa krimen, hindi raw pwedeng isugal ni Lacson ang buhay at kaligtasan sa kamay ng Malacanang at Department of Justice na umano'y nagsasabuatan para patahimikin siya. Inaasahang anumang oras ay magdedesisyon ang Manila Regional Trial Court kung may basehan ba ang kaso laban kay Lacson at kung dapat siyang ipaaresto. Kinumpirma naman ni Immigration Commissioner Marcelino Libanan ang report ng ABS-CBN News na nakaalis na si Lacson sa bansa bago pa man sampahan ng kaso sa korte noong January 7. Umalis po si Senator Lacson dito sa atin noong January 5, 7:30 via CX-904 papuntang Hong Kong. Hindi pa siya bumalik. So, connecting to Hanggang Hong Kong lang po yung record namin. Sabi ni Libanan, hindi nila pwedeng pigilan ang pag-alis ni Lacson dahil wala pa namang kaso noon. Gayunman gusto pa rin ng DOJ na mailagay sa immigration watchlist si Lacson. There is no warrant of arrest yet. We don't see any reason why the warrant of arrest will not be issued. So he's not yet a fugitive yet? Not yet. He's still a tourist. Umaasa si Lacson na magiging patas ang hatol ng korte sa hiling niyang maibasura ang kaso. Hindi naman sinabi ni Lacson kung babalik siya sa bansa at kung kailan. Para sa Bandila, Linda Humilla. Okay, so napanood niyo at napakinggan ninyo anong sabi. Not yet, he is still a tourist, sabi, di ba? Ng DOJ niyan. Pero andun pa rin yung duda. Buti nga tourist no? Wala pang warrant of arrest, still tourist. Itong nangyari kay Kong Teves, wala pang warrant of arrest, terrorist na. So, yun yung pinagkaiba. Pero parehas lang, yung nangyari at parehas yung sentiment nitong si former Senator Ping Lacson with Kong Teves, di ba? Ano yung sinabi niya? Seguridad ng kanyang buhay hindi niya ilalagay sa alanganin. So anong ginawa? Umalis. Taliwas doon sa kasabihan na kapag yung flight is guilt, kapag ikaw ay umalis, tumakbo, ikaw ay guilty. So isinaalang-alang at inisip dito ni former Senator Ping Lacson yung kanyang buhay. At ganun din ang nangyari. Ito yung pinapaliwanag ng ilang beses nitong si Kong Teves na meron siyang intel na talagang planong siyang ipapatay. Tapos ipapalabas na ng laban. Kung ganon, maaaring ganon yung gagawin din dito kay former Senator Lacson. So, ano nangyari? Napatunayan ba? Walang warrant of arrest. And then eventually, pinauwi din si Ping Lacson. Umuwi si Ping Lacson nung, take note, nung nawalan na or na-dismiss yung kaso laban sa kanya. At naging senador. Diba? Naging senador pa after that. So, kung doon tayo magbabase, ang sabi nga ni Senator Lacson, pinagkakaisahan siya ng gobyerno at ng DOJ, pamahalaan at ng DOJ. Ano ba nangyayari kay Kong Teves at kay DJ Bantag? Di ba ganun din? Pinagkakaisahan sila ng gobyerno, particular ng DOJ. So talagang wala kang makikitang semblance of fairness dito. Kasi nga, unang-una, wala pang warrant of arrest, walang probable cause na mag-issue sila ng warrant of arrest. Pero anong ginawa? Inuna pang mag-designate na terorista yung tao, wala namang basehan na yung kumbaga hearsay, yung sinasabi na panay takot daw, napapalibutan daw ng takot yung buong Negros dito sa mga Teveses, ganun. Pero walang probable cause, panay hearsay kumbaga. Ngayon kung tayo maglalabas na meron naman tayong pinagbabasyan, sasabihin sa atin chismoso, marites, hearsay, fake news.
Pero sila, tingnan nyo, meron ba silang evidence? Wala, di ba? So ito yung pinagbasehan at pinagbatayan ni Kong Teves. Maaring hindi niya ginaya si Senator Lacson, pero kumbaga parang nagkataon din na pareho kung ano yung nangyari pala noon, nangyayari pa rin pala hanggang ngayon, na pinagkakaisahan, dinidiin ng DOJ at ng pamahalaan yung mga taong gusto nilang i-neutralize o tanggalin, o yung mga taong maaring pwedeng sagabal sa kanila. Yun lamang ho. Maraming salamat. Ng ibang ebidensya, hindi po tinatanggap yon. Kung inamin mong pinatay mo yung si X, ikaw ang kulong. Pero yung sasabihin mong ituturo mo si Jojo de Guzman, anyone can do that. So, walang halaga yon sa batas. Gayon yung 2019 na kaso nila. Baliwala din po yun. So, anong pagtatakbuhan nila? Yung mga illegal possession, mapapatunahin natin irregular. Yung pag-serve pagkuha ng warrant, pag-serve ng warrant, doubtful yung mga nakuha nila mga barel, meron pa nga raw property ng provincial government, ano ba yan? So, ito ang ginagawa nila. Hindi rin nila mapuprove yan, I'm telling you, yung mga acts of terrorism dito, ang pwede lang nilang gawin sapagkat walang paglilitisyan, sila lang yan, at sekretary ng DOJ, sekretary ng DND, executive secretary, NICA, mga government agencies, sila lang yan, puro executive sila, kayang-kaya nila. Magkaisa sila o utusan ng presidente, kaya na nila. So, ibig sabihin, kaya niya ginawa niyan, yan lang ang kaya nilang gawin.